Mahirap ibigay ang kapatawaran sa taong naging dahilan ng matagal nating paghihirap. Lalo na kung hindi naman sila marunong humingi ng kapatawaran. Pero mahirap namang mabuhay na puno ng galit ang ating dibdib. Dahil habang tumatagal, alam natin na mas nagiging mabigat ang lahat at komplikado ang bawat kilos natin. Dear Papa Dudut, blood is thicker than water. Ano man ang mangyari, saan ka man magpunta, hindi mo dapat kinakalimutan ang pamilya mo. Sa lahat ng bagay, ang mga kadugo mo dapat ang mas matimbang sa iyong puso. Dahil sa bandang huli ay sila pa rin naman ang makakasama mo kapag iniwang ka ng mundo. Sila ang tutulong sa iyo sa muli mong pagbangon pero hindi ito nangyayari sa lahat. Dahil may mga ilan sa atin na kung sino pa ang kapamilya, sila pa mismo ang unang mananakit sa iyo. Sila din ang magiging dahilan kung bakit nahihirapan ka magtiwala sa mga taong nakikilala mo. Papa Dudut, please call me Angie, 33 years old at nakatira dito sa Maynila. Sa mga taong malalapit sa akin ay kilala nila ako sa pagiging matibay na tao. Masipag sa trabaho at mataas ang ambisyon sa buhay. At syempre pangarap ko rin na mabigyan ng magandang buhay ang bunsong kapatid ko na si Marian. Mga bata pa lamang kami noon nang maulila na kami sa magulang. At dahil sa wala na sa aming mag-aalaga ay napunta kami sa poder ng tita Susa namin. Kapatid siya ng papa ko at medyo may kaya sa buhay. Bago kami napunta sa kanya ay palagi kong pinapanalangin na sana ay maging maganda pa rin ang naghihintay na kinabukasan sa amin ng kapatid ko. Na kahit wala na kaming magulang ay hindi sana kami pabayaan ng mga kamag-anak namin. Lalo na ni Tita Susan pero Papa Dudut, tulad ng nauna kong sinabi, hindi porket kadugo mo, masasandalan mo na kaagad. Maayos ang trato niya sa amin noong una na kami ay magpunta sa bahay niya. Pinag-aral niya kami at pinapakain sa kanila. Pero hindi nagtagal ay naging malupit na ang pakikitungo niya sa aming magkakapatid. Wala namang kaso sa akin yung kung tipirin niya kami sa baon namin o sa mga pagkain. Kaya lang habang tumatagal ay parang hindi nakadugo ang turing niya sa amin. May isang araw noon, Papa Dudut, na habang nag-aayos na ako ng gamit ko na pang-skwela ay nakita ko ang kapatid kong si Marian na nakahiga pa rin sa kama niya. Nung una akala ko ay tinatamad lamang siyang pumasok pero nakita ko na namimilipit na pala siya sa sakit ng kanyang tagiliran at inaapoy na siya ng lagnat. Nagpanik ako noon, Papa Dudut. Kasi halos mamutla na ang mga labi ng kapatid ko. Kaya naman kaagad kong pinuntahan si Tita Susan sa kwarto niya. "Tita, si Marian po." Malakas na sigaw ko habang kinakatok ang pinto ng kwarto ni Tita Susan. "Ano ba yon, Angie? Ang aga-aga, nagsisisigaw ka dyan." Naiinis na tanong ni tita nang pagbuksan niya ako ng pinto. "Si Marian po kasi ang taas ng lagnat. Tapos po ay namimilipit pa sa sakit. Masakit daw po kasi ang tagiliran niya. Baka kung ano po ang nangyayari sa kapatid ko." Natatarangtang sagot ko. "Sus, akala ko naman kung ano eh. Di punasan mo na lang. May gamot naman dyan, painumin mo." Wika pa niya. Sobrang init po niya. Baka dapat na po natin siyang dalhin sa ospital. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. "Ano, ospital? Bakit, may pambayad ka ba sa ospital?" Pagtataray niya sa akin. "Wala po, pero tita, baka po kasi kailangan talaga na ipa-ospital si Marian. Baka po kung mapano siya." Mangyak-ngyak kong pakiusap sa kanya. "Wala nga akong pera. Idaan mo na lang sa punas at gamot niyang kapatid mo. Uho pa rin ang lahat. Ang simple lang ng solusyon sa problema mo eh. Inabala mo pa ako." Naiiritang sagot niya bago ako muling pinagsarahan ng pinto.
Paano ba to? Namumroblema ang bulong ko. Ate, sigaw ni Marian mula sa kwarto namin. Oo, nandyan na ako. Sagot ko bago ako nagmamadaling pumunta sa kwarto. Ate, sobrang sakit na talaga ate. Iyak pa ni Marian. Ano bang gagawin ko? Kaya mo bang magbihis, Marian? Pupunta na tayo sa ospital ngayon din, ang sabi ko sa kanya. Ospital pero ate wala po tayong pera, nag-aalala ang sagot niya. Huwag ka nang kumontra, magbihis ka na lang, halika tutulungan kita. Kailangan mo nang madala sa ospital, ang wika ko. Kagad ko siyang tinulungan na magbihis at nang makasakay kami ng tricycle papunta sa ospital ay kung sino-sino ng kaibigan ang tinawagan ko para hinga ng tulong. Grabe ang kaba at takot ko noon na baka may masamang mangyari sa kapatid ko. Para sa akin kasi ay siya na lamang ang nag-iisang pamilya ko kaya hindi ko kakayanin kung mawala pa siya. Nang makarating kami ng ospital ay mabilis namang naasikaso doon si Marian. May pinainom din sa kanya na unti-unting nagpakalma na rin sa kanya. Ang sabi ng doktor ay UTI daw ang naging dahilan ng pagkirot ng tagiliran ng kapatid ko. At isa raw yung impeksyon sa ihi. May mga binilin siya sa akin na dapat gawin kasunod ng pagbibigay ng reseta ng mga gamot para kay Marian. Dok, sa tingin niyo po magkano po kaya lahat ng ito? Tanong ko nang makita ko ang reseta. Nasaan nga pala ang mga magulang ninyo? May kailangan kasi akong i-discuss sa kanila. Ang sagot ng doktor nang makita niya na parang nag-aalala ako sa dami ng mga gamot na kailangang bilhin. Wala po Ako lang po ang nagdala sa kapatid ko sa ospital, tugon ko. Hindi mo ba sila pwedeng matawagan? Tanong pa ng doktor. Hindi po, ang totoo po niyan dok hindi ko po alam kung papaano po ako magbabayad dito. Medyo nahihiyang wika ko. Angie, napalingon ako sa tumawag sa pangalan ko at nakita ko ang kaibigan kong si Victoria na kasama ang tatay niya. Papalapit sila sa amin ng doktor na kausap ko. Victoria, buti na lang at dumating na kayo, wika ko. Kumusta na si Marian? Nag-aalalang tanong ng tatay ni Victoria sa doktor. Matagal na kaming magkaibigan ni Victoria kaya malapit na rin kaming magkapatid sa pamilya niya. Okay na ho siya. Nagpapahinga na lang po. Kayo ho ba ang guardian nila? Kasi nasabi niya sa akin na siya lang ang nagdala kay Marian dito sa ospital. Ang wika ng doktor. Hindi ho, tatay ho ako ng kaibigan nila. Pero sige, ako na po muna ang magbabayad ng mga dapat nilang bayaran. Saan po ba ang cashier dito? Tanong ng tatay ni Victoria. Doon po, samahan ko na po kayo. Tugon ng doktor bago sila sabay na naglakad ng tatay ni Victoria. Maraming salamat bes ha, buti na lang at nandyan ka at nahingan ko ng tulong. Pero sigurado ka ba na ayos lang kay Tito na siya muna ang magbabayad? Babayaran ko rin kapag nagkapera na ako. Wika ko. Hay nako, wag mo na munang isipin yon, saka na yung bayad-bayad na yan. Para namang hindi na kayo iba ni Marian sa amin At buti na lang talaga at dinala mo siya dito, ang sabi pa ni Victoria. Ayaw pa nga ni tita idaan ko na lang daw sa pagkupunas at pag-inom ng gamot. Nakita kong sobrang namimilipit na sa sakit si Marian. Tapos ang taas pa ng lagnat niya. Sabi ko bahala na sa gastos basta madala ko lang siya sa ospital. Hay, kinakabahan din talaga ako kanina. Basta ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaan na mapahamak ang kapatid ko. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Kaya makapagtapos lang ako ng high school, maghahanap na ako ng trabaho na pwede sa akin. Tapos aalis na kami sa poder ni tita. Kasi wala naman siyang pakialam sa amin. Naiinis na pagkukwento ko. Sure ka na ba dyan? Tanong ng kaibigan ko. Siguradong sigurado na. Ngayon ko mas lalong napatunayan na kahit mismong mga kadugo namin hindi kami tinuturing na pamilya. Si Maria na lang ang pamilya ko, kaming dalawa na lang ang magkasama sa mundo.
Kaya gagawin ko ang lahat. Wag lang mapabayaan ang kapatid ko. Seryosong sagot ko. Papa Dudut, nang dahil sa mga kamag-anak ko ay lumaki akong matibay at madiskarte sa buhay. Kung hindi ko kasi gagawin yon, parehas kaming magiging kawawa ni Marian. Oo, may bahay kaming natutuluyan at pagkain na nakakain. Pero alam niyo ba yung pakiramdam na lahat ng kilos mo ay utang? Yung isusubo mo na lang ang pagkain, kukwentahan ka pa sa harapan mo. Maski ang pagpapaaral sa aming magkapatid, masama pa sa loob ni Tita Susan. Na kesyo hindi naman daw niya kami anak pero malaki na raw ang nagagastos niya sa amin. Sinubukan ko namang lumapit sa ibang kamag-anak namin pero parang hindi naman kadugo ang tingin sa amin, kundi pabigat lang. Kaya ginawa ko na ang lahat para maging libre ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Mula high school hanggang college ay naging scholar ako at nag-part-time job din dati. Nag-aral ako sa umaga at nagtrabaho naman sa gabi. Mula sa pagtatrabaho sa isang fast food chain, napunta ako sa pag-call center agent. Nang makapagtrabaho na ako sa call center ay doon ay medyo nakahinga ako ng kaunti dahil naging malaki na ang kinikita ko. Papa Dudut, ilang taong ko ring tiniis ang pagod at hirap sa pag-aaral at pagtatrabaho. Umalis kami sa poder ni Tita Susan at nangupahan para wala na kaming utang na loob sa kanya. At sa awa ng Diyos ay napagtagumpayan kong lagpasan ang lahat ng paghihirap ko. Nakapagtapos ako sa pag-aaral at nakapasok sa isang magandang kumpanya. Kaunti na lang magagawa ko ng tuparin ang lahat ng pinapangarap ko. Congratulations, Bes! Isa ka ng certified milyonaryo. Ang wika ni Victoria, nasa isang restaurant kami noon at masayang nagdi-dinner. OA naman sa milyonaryo ha, isang condo unit lang naman ang nabenta ko no, natatawang sagot ko. Uy, kahit na, i-claim mo na yon. Pero kalahin mo yon no. Nung nakaraang buwan lang, panay ang drama mo sa akin na hindi ka pa nakakabenta. Tingnan mo naman ngayon no. Try ko rin kayang magdrama sa'yo para may mabenta rin ako. Biro niya. Luka-luka, idaan mo na lang yung sisipag at tiyaga like me. Pero sana talaga ay magtuloy-tuloy na to no. Ang dami ko na kasing plano ang sabi ko naman. May hinuhulugan na rin kasi akong bahay noon kaya malaki talaga ang gastusin ko. Ay oo nga pala no. Di bale at may trabaho naman si Marian. Matutulungan kanya sa mga gastusin. Ang wika pa ni Victoria. Nako, hindi ko ginagawa yun. Yung sweldo niya sa kanya lang yun. Hindi ko ginagalaw. Pinaghihirapan niya yun Ako ang ate kaya responsibilidad ko na tumulong. Ang sabi ko naman. Ay ang bongga ng speech O sige, ikaw na ang grand winner. Pero Besa, sana bigyan mo naman ng panahon ng love life mo. Para ka na kasing ulam na walang kalasa-lasa. Ang boring. Dagdagan mo naman ang anghang. Kaloka ka. Napapailing na wika ni Victoria. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan, hindi ba? Madidistract lang ako. Parang hindi mo naman ako kilala. Kapag may magusto akong makuha, nandun lahat ng atensyon ko. Ayoko nang sagabal. Kaya hindi ko pwedeng gawin ang love life na yan. Nandito na ako o nasa second step na ako. Gagawin ko pa bang dahilan yon para bumalik ako sa umpisa? Siyempre hindi na. Itutuloy-tuloy ko na to. Ang sabi ko naman. Ano ba kasing hinahabol mo? Tanong niya. Oras at panahon. Hindi mo ko magets dahil hindi mo naman naranasan yung naranasan ko dati. Alam mo naman yun, hindi ba? Kabisado mo na ang takbo ng buhay ko. At ayoko nang hanggang dito na lang ako. Ayokong pantayan yung expectations nila. Gusto kong higitan lahat yun. Kaya walang sukuan at mas lalong wala akong dapat na distraction. Saka na ako magjojowa-jowa kapag mayaman na ako. Yung tipong humihiga na ako sa pera, sagot ko. Isang taon na akong walang karelasyon noon pero para sa akin ay hindi yon kakulangan sa buhay ko dahil mas marami akong nagagawa
sa oras ko dati. Halos lahat na nga ng mga plano ko ay nasusunod kaya bakit pa ako magdadagdag ng distraction sa buhay ko? Hindi kami pareho ni Marian pagdating sa personality. Kung anong tibay at tatag ko ay medyo soft naman siyang tao. Hindi niya rin kaya na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral kaya binitawan niya ang pag-aaral para makapag-focus sa trabaho. Tinuruan ko siyang dumiskarte ng dapat. Marunong lang siyang magbalanse ng oras niya. Pero pinili niya na lang talaga ang magtrabaho raw muna at pag-ipunan ng pag-aaral niya. O Marian, gising ka na pala. Halika na rito at kumain ka na habang bagong luto pang mga yan. Yaya ko nang lumabas siya ng kwarto niya. Naghihikab siyang lumapit sa lamesa at naupo sa isang upuan. Grabe, inaantok pa ako. Ang wika niya bago muling naghikab. Bakit kasi bumangon ka na? Day off mo naman. Dapat natulog ka pa. Nagtataka ang wika ko. Makikipagkita kasi ako kina Jolens. Nagtatampo na kasi yung mga yun eh. Ang tagal ko na raw silang hindi nakikita. Sagot ko naman. O basta huwag ka na magpapagabi ha. Delikado na ang panahon ngayon. Oo nga pala, malapit ng enrollment. Kailan mo balak mag-enroll para makapag-withdraw na ako ng pang-tuition fee mo? Tanong ko sa kanya. Hi ate, hindi ba nag-uusap na tayo tungkol dyan? Hindi pa ganong kalaki yung naiipong kong pera kaya hindi ko pa kayang mag-enroll ngayon. Sagot ko naman sa kanya. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na suportahan mo ang sarili mo? Kaya nga ako nandito hindi ba? Ang sabi ko naman. Marami ka nang binabayaran eh. Ayaw ko nang dumagdag pa. Babalik naman ako sa pag-aaral pero hindi pa lang sa ngayon. Ako na nga ang bahala sa lahat. Wala ka nang ibang gagawin kundi mag-aral, yun lang. Alam mo ba yung anak ni Tita Sally? Graduate na at kukuha na ng board exam niya. Pagkukwento ko. Kabatch kasi ni Marian ang tinutukoy ko na pinsan namin at pareho din sila ng kurso noon sa kolehiyo. O ano naman ngayon? Di congrats sa kanya, ang wika niya. Ano naman ngayon? Dapat ikaw din Marian. Paano kapag nalaman nila na hanggang ngayon hindi ka pa tapos sa pag-aaral? Anong iisipin nila na wala tayong pera para sa pag-aaral mo? Paliwanag ko sa kanya. Bakit pa kasi iniisip mo ang mga sasabihin nila? Saka kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa mga kamag-anak natin? Inis na tanong niya. May pakialam ako kapag may hindi sila magandang sinabi tungkol sa atin. Ayoko may nasasabi sila. Kaya please lang Marian, ituloy mo na ang pag-aaral mo. Para balang araw walang kakawawa sa'yo. Walang manliliit sa'yo. Tandaan mo yan, ang wika ko pa. Papadudot dahil sa mga pangmamaliit ng mga kamag-anak namin noon ay natuto akong maging sobrang conscious sa mga sasabihin nila sa akin. Na dapat may pakita ko sa kanila na nagawa kong mapabuti ang buhay naming magkakapatid nang hindi humihingi ng tulong sa kanila. Pinili kong maging manhid pagdating sa kanila papadudot. Kaya ang nangyari, nagmukha akong walang puso sa paningin nila. At wala akong pakialam kung yon ang iniisip nila sa akin. At dahil nga sa kagustuhan kong umangat ang buhay namin ni Marian, wala talaga sa listahan ko ang ma-inlove. May mga nakarelasyon naman ako dati pero hindi rin nagtatagal dahil parati akong walang oras sa pakikipag-date. Sinasabi nila sa akin na sobrang taas ng ambisyon ko. Hindi na sila makakahabol sa akin. Nasasaktan din ako kapag narinig ko yon kasi parang ang ambisyosa ko sa paningin nila. Ang gusto ko lang naman ay maayos na plano para sa sarili ko at sa kapatid ko. Hindi ko magagawa yon kung nadidistract ako ng dahil sa lalaki. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko na saka na ako magla-love life kapag mayaman na ako. Kapag nakita kong maayos na rin ang buhay ng kapatid ko.
Hindi na baling magmukha akong pera, ang importante ay malayo na ang buhay namin ni Marian sa dati. Unti-unti namang nasunod ang mga plano ko, Papa Dudut, lalo na nang ma-promote ako sa trabaho at lumaki ang sweldo. Pakiramdam ko noon, ang taas-taas ko na kumpara sa ibang kamag-anak namin. Kaya nang minsang dumaan si Tita Susan sa bahay namin para mangutang, isang anggen na may matigas na puso ang humarap sa kanya. "Kailangan mo ng pera?" "Pasensya na, wala akong pera," wika ko. Katabi ko doon si Marian habang si Tita Susan ay nasa may pinto ng bahay namin. 5,000 lang naman ang hinihiram ni Tita, ate. Kahit tig 2,500 na lang tayong dalawa para mapahiram natin siya, ang sabi naman ni Marian. "Wala nga akong pera, hindi ba? Hindi kaya, masyadong malaki ang 5,000. Buti sana kung maibabalik ka agad," sagot ko. "Sige na Angie, magbabayad naman ako kaagad eh. Kahit mga 3,500 na lang kung pupwede," pakiusap ni Tita Susan. "Kahit magkano pa yan, wala akong maibibigay. Kakatapos ko lang magbayad ng mga bayarin. Kaya ubos na rin ang pera ko sa ngayon. Pagtataray ko." "Sige tita, ako na lang po ang magpapahiram sa inyo. May naitabi naman po ako kahit papaano," ang wika ni Marian na kinataas pa ng kilay ko. "Talaga?" Natutuwang saad naman ni Tita Susan. "Hindi ba may dapat ka pang bayaran? Deadline na yun bukas eh. Nakapagbayad ka na ba?" Pagpapaalala ko kay Marian. "Ay oo nga pala, hay, pasensya ka na tita. May babayaran pa ako na wala sa isipan ko. Okay lang po ba kung 1,000 na lang ang may abot ko?" "Nako, hindi kakayanin. 5,000 talagang kailangan ko," ang wika naman ni Tita Susan. Bakit nyo nga pala kailangan ng pera? Akala ko ba maganda na ang posisyon ng panganay ninyo sa trabaho niya? Bakit hindi kayo doon manghingi ng pera?" Inis na tanong ko. Yun kasi ang niyayabang niya na maganda ang trabaho ng mga anak niyang nakapagtapos sa kolehiyo. Natanggal na siya sa trabaho niya eh. Si Noel naman wala ring mapahiram sa akin. Kailangan ko kasing bayaran yung pagkakautang ko kay Mabel. Hinihingi na niya kasi ngayong linggo eh. Medyo nahihiyang sagot ni Tita Susan. "So mangungutang ka para mabayaran yung isa mo pang utang?" "Wala pa ring pagbabago," wika ko. Tita, pasensya na po ha. Kung meron lang po sana kami, magpapahiram kami ng pera. Kaso parehas po kami ni ate na said na rin ngayon," ang sabi pa ni Marian. "Talaga bang wala? Sige na, pahiramin nyo na ako. Total naman halos ako nang nagpalaki sa inyo. Lahat ng gastusin napunta sa akin. Ano man lang yung 5,000 sa lahat ng mga nailabas kong pera para sa inyong dalawa." May halong panunumbat na wika ni Tita Susan. So naniningil na kayo?" Taas kilay na tanong ko. Hindi naman sa ganun, medyo nahihiyang wika niya. "Anong hindi naman sa ganun? Ganun ho ang pinalabas ninyo. Makukonsensya pa ako kung maganda ang naging pag-aalaga ninyo sa amin noon eh. Pero hindi eh. Tsaka bago kayo magsabi na wala lang yung 5,000 piso kumpara sa mga nailalabas ninyong pera dati, meron nga ba? Hindi ba halos pagdamutan nyo kaming magkapatid?" Pagtataray ko. "Ate, tama na yan," ang awat pa ni Marian. "Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba? Puro pahirap lang naman ang naranasan ko sa buhay," dagdag ko pa. "Hay, wala pala akong makukuhang tulong sa'yo sa kabila ng mga pag-aalaga ko sa inyo. O sige na, mauna na ako. Sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Salamat na lang." Inis na wika ni Tita Susan. "Pasensya ka na talaga tita ha, ingat po," pahabol pa ni Marian. Akala naman niya ay makakaisa siya sa akin, ang wika ko. "Ate, hindi mo naman siguro kailangan pagdamutan ng ganon si Tita Susan. Siya ang nag-alaga sa atin ng mga bata pa tayo. Ano man lang yung tumanaw ng utang na loob, hindi ba?" ang sabi pa ni Marian. Sa wala nga akong pera, ano magagawa ko? Pagmamatigas ko. "Ikaw,
mawawala ng pera? Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang magpahiram. Pero kapag sa ibang tao, sa mga kaibigan ko, ang bilis mong mapapayag, pero sa mismong mga kamag-anak natin, nagdadamot ka, ang sabi pa niya. Dahil mas kaya kong magtiwala sa ibang tao kaysa sa kanila. Hindi mo na ba naaalala yung mga ginawa nila sa atin? Pinabayaan nila tayo, pinagdamutan nila tayo noon. Pagpapaalala ko sa kanya. Yun na nga ate, noon na yun. Kahit na anong pagtanim ng sama ng loob ang gawin mo, nangyari na yun. Wala na tayong magagawa doon. Sagot ko naman sa kanya. Meron. Kung anong pagdadamot ang ginawa nila sa atin, ganon din ang gagawin ko, magdadamot din ako. Dahil wala silang karapatan na makisawsaw at makinabang sa buhay natin ngayon. Kaya ikaw ay matuto kang magdamot sa mga taong pinagdamutan ka. Hindi masama ang gumanti minsan, pinaparamdam mo lang sa kanila yung mga pinaramdam nila sa iyo dati. Ang sabi ko pa. Papa Dudut, alam kong marami ang nagsasabi na mali ang ginawa kong pagdadamot. Na dapat matuto akong magbigay dahil ako na ang mas nakakaangat. Pero hindi na ako magpapaka-plastic dito at diretso kong sasabihin na wala akong planong tumulong sa mga kamag-anak ko. Na hanggat maaari ay magdadamot ako sa mga bagay na pinaghirapan kong makuha. Ano yon, pagkatapos nila kaming pagdamutan noon, kinalimutan at nilait-lait sa kanila kami ay maaalala dahil sa buhay na pinilit kong maabot? Pasensya na pero hindi yun pwede sa akin. Madamot na akong madamot pero ni minsan hindi nila kami tinulungan. Na ang tanging nasabi lang nila sa amin ni Marian, mga kawawang batang naulila sa magulang at mga pabigat lang sa buhay. Papadudot kung ano ang kinatibay at kinatigas ng puso ko sa mga kamag-anak namin ay yun naman ang kabaliktaran ni Marian. Dahil kahit said na siya sa pera ay pinipilit pa rin niyang magbigay ng pera na siyang parati naming pinagtatalunan. Tinuruan ko kasi siyang huwag masyadong maging mabait dahil maaabuso lamang siya. Nawala naman kaming utang na loob na dapat tanawin dahil wala naman silang nagawa sa aming magkakapatid. Sa lahat din ng family gatherings ay never akong pumunta o kahit man lang sumaglit. Ni hindi na nga ako nakikipag-usap maski sa mga pinsan ko. Ang tanging naisip ko ay si Marian lang ang pamilya ko. Siya lang ang namumukod tanging kadugo ko at wala nang iba pa. Ate, busy ka? May sasabihin sana ako sa iyo eh. Ang wika ni Marian nang lumapit siya sa akin. Ano yun? Tanong ko sa kanya habang nanonood ng TV. May extra ka ba dyan? Tanong niya. Extra? Bakit? Naubusan ka na kagad ng budget? Nagtatakang tanong ko. Alam ko kasi na matipid din si Marian at mas magaling siyang mag-budget kaysa sa akin. Sana eh. Saka ako na kasi may babayaran lang akong item doon sa office mate ko. Nagbenta kasi siya ng mga bags nadala ako sa sales to kaya ayun, napa-order ako. Medyo nahihiya ang sagot ko. Marupok talaga tayo pagdating sa mga bag. Magkano kailangan mo? Walang pag-aalinlangan na tanong ko. Pareho kasi kaming mahilig sa bag na siguro ay namana namin kay mama kung nabubuhay pa siya. 2,500 lang ate. May 1,000 pa naman ako dito. Sagot niya. Kaagad na rin akong kumuha ng pera noon at inabot na sa kanya, Papa Dudut. Bihira naman siyang manghiram sa akin, Papa Dudut. Kaya naman walang kaso sa akin kahit na hindi niya yon bayaran. Ate, 2,500 lang naman yung hinihiram ko. Sobra na itong naibigay mo. Ang wika niya ng 5,000 piso ang iabot ko sa kanya. Kaya ka nanghiram kasi said na said ka na. Kaya yung matitira dyan, ipang-allowance mo muna ha. Saka wag mo na ring bayaran yan. Basta para kay Bunso, walang utang-utang. Nakangiting sagot ko. Salamat ate ha. Ang wika niya. Wala yun. Ay oo nga pala. Huwag mo kalimutan ha, may entrance exam ka katapusan.
Dapat makapasa ka doon para makapag-enroll ka na. Mag-resign ka na rin sa trabaho mo. Ayokong hati ang atensyon mo sa pag-aaral. Dapat doon ka lang mag-concentrate para makatapos ka kaagad. 2 taon na lang din naman yan, Marian. Pagtiyagaan mo na. And please, sumunod ka na lamang sa akin. Hindi pwede yung hindi ka tapos sa pag-aaral mo. Paano ka magiging successful sa buhay? At isa pa, may opportunity ka na makapag-aral. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na yun. Nandito lang naman ako para suportahan ka. Hindi ako kagaya ng mga kamag-anak natin na mga walang puso, ang wika ko. Minsan talaga ay nagiging controlling na akong kapitbahay, Papa Dudut, pero wala pa rin sa akin yon. Ginagawa ko lang naman ang tama na alam kong makakabuti sa kanila. Lahat din naman halos ng sinasabi ko ay sinusunod ng kapatid ko. Bibihira din kaming mag-away kahit nasa maliit na bagay lamang. Siguro kasi kaming dalawa na nga lang ang magkasama tapos magtatalo pa kami. At kung meron man talaga kaming hindi na pagkasunduan, yun ay tungkol sa mga kamag-anak namin, lalo na kina Tita Susan. Tumawag kasi sa akin si Tita Susan isang gabi para magpasalamat sa pagpapautang ko raw ng pera sa kanya. At doon ko nalaman na yung perang hiniram pala sa akin ni Marian ay para pala kina Tita Susan at hindi para sa sarili niya. Ate, kumain ka na? May tinake out akong dinner. Nagkita kasi kami ni Jolens kanina masarap ang ulam at alam kong magugustuhan mo kaya pinag-take out na kita. Masayang wika ni Marian nang makauwi siya sa bahay. Saan napunta yung 5,000 na ibinigay ko sa'yo? Seryosong tanong ko. Pinambayad ko na sa office mate ko, sagot niya. Bakas ang kaba sa boses niya noon. Talaga? Sa office mate mo o kay Tita Susan? Marian, huwag ka na magsinungaling sa akin. Tumawag siya sa akin ngayon lang at nagpapasalamat dun sa 5,000 na pinahiram mo raw. At ikaw pa talaga mismo ang nagdala sa kanya doon sa bahay nila. Hindi para sa kanya ang pera na yun, Marian. Para sa iyo yun. Bakit mo pinamimigay sa ibang tao? Naiinis na sagot ko. Hindi naman yun ibang tao. Ate, si Tita Susan yun. Siya yung nag-alaga sa atin simula noong mamatay sina mama at papa. Giit ni Marian. Nag-alaga? Anong klaseng pag-aalagang pinabayaan tayong magutom? Pinagdamutan? Nakulang na lang gawin tayong katulong at manilbihan sa kanila. Naalala mo ba na wala siyang pakialam kahit na mamatay ka na dahil ayaw niyang gumastos sa ospital? Yun bang pag-aalaga para sa iyo? Pagpapaalala ko sa kanya. Ate, matagal na yun. Okay na tayo, hindi ba? Ba't mo ba hinahayaan na manatili dyan sa puso mo ang galit? Bakit hindi ka nalang magpatawad? Huwag mo naman sanang hintayin na karma ang gumanti dyan sa kadamutan mo. May pera ka nga, nagagawa at nabibili mo nga ang lahat ng gusto mo pero ang sama naman ng ugali mo. Pasigaw na sagot niya. Hindi masama ang ugali ko. Ginagamit ko lang ang utak ko. Dahil yung mga kamag-anak natin, mga manggagamit sila. At ikaw, nagpapagamit ka naman, ang wika ko. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Kung ayaw mong gawin yon, pues huwag mo kong igaya sa iyo na madamot at makasarili. Mapera ka nga pero ate, hindi ka magiging masaya dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Giit pa niya. Papadudot pagkatapos ng pag-aaway namin yon ni Marian ay nag-impake siya ng mga gamit at umalis na sa bahay. Hindi ko na siya pinigilan pa dahil sumama din talaga ang loob ko. Paano niya nasabi ang mga ganong salita sa akin? Ang taong ni minsan ay hindi siya iniwanan? Ako yung taong ginawa ang lahat para lang hindi siya matigil sa pag-aaral na masiguro na 3 beses siyang makakain sa isang araw na maibibigay lahat ng pangangailangan at gusto niyang bagay. Alam ng Diyos kung anong hirap ang pinagdaanan ko, marating ko lamang ang ganitong estado ng buhay namin. Papadudot, lalong sumama ang loob ko nang malamang kong kina Tita Susan nakituloy si Marian.
Para akong sinampal ng sobrang lakas dahil sa ginawa niya, Papa Dudut. Dahil concern ako sa sasabihin sa akin ng mga kamag-anak namin ay nilunok ko yung pride ko at nag-decide akong suyuin ang kapatid ko. Bumalik lamang siya sa bahay namin. Hindi ako sasama sa iyo, ate. Kaya ko na ang sarili ko. Matigas na sabi ni Marian. Ano? Tumigil ka nga, Marian. Sumunod ka sa akin dahil ako ang ate mo. At isa pa, paano mo natitiis na tumira sa ganitong lugar? Ang gulo-gulo at ang baho-baho pa. Paano ka makakapag-aral ng maayos kapag ganyan? At least doon sa bahay naka-aircon ka na, mabango at tahimik pa ang paligid. Pagmamayabang ko pa. Sandali lang ha. Hindi mo naman kailangan laitin ang pamamahay ko. Alalahanin mo, Angie, nasa teritoryo kita kaya matuto kang gumalang. Pagtataray naman ni Tita Susan na noon ay nasa tabi lang ni Marian. Bakit? Tama naman ho ako. Ang sinabi ko, hindi ba? Taas kilay na sabi ko. Alam mo, ang yabang mo rin, no? Nagkapera ka lang, lumaki na yung ulo mo. Akala mo kung sino ka na. Hoy, para sabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa akin, mamamatay kayong magkapatid sa gutom. Panunumbat niya, Papa Dudut. Tita, tama na ho yan. Sige na ate, please umalis ka na. Pakiusap sa akin ng kapatid ko. Bakit ba yan ang kinakampihan mo? Ako ang kapatid mo. Hindi ba dapat ako ang kinakampihan mo? Hindi mo na ba naaalala kung paano tayo na pagdamutan ng mga tao na yan? Gigil na inis na wika ko. Hoy, huwag ka namang duro-duro ha, wala kang utang na loob. Sigaw ni Tita Susan. Utang na loob? Bakit ko yun ibibigay sa inyo wala namang kayong nagawang mabuti sa akin? Sa amin, kayong lahat, kung tratuhin nyo kami, parang hindi nyo kami pamilya. Hindi nyo kadugo ang turing sa amin. Parati nyo na lamang kaming pinagdadamutan na mas gugustuhin nyo pa na mamatay kami kesa gumastos kayo ng pera para sa amin. Sigaw ko na rin. Ate, pwede ba tumigil ka na nga? Kung manggaganyan ka lang naman dito, mas mabuti pa kung umalis ka na lang. Muling awad pa ni Marian. At mas pinili mo talaga sila kesa sa akin na ate mo, no? Na nagpapakahirap para maitaguyod ka lang. Na hindi ka pinagdamutan tulad nila. Ako lang ang kadugo mo, Marian. Ako lang ang pamilya mo. Pagpapaalala ko sa kanya. Alam mo kung bakit tayo sumama sa iyo ng kapatid mo? Dahil nagising na siya dyan sa kasama ng ugali mo. Dyan sa kadamutan mo. Sigaw ni Tita Susan. Sige na ate, umalis ka na. Muling pakiusap pa ni Marian. Napuno na rin ako bago ko nagpailing-iling na nagsalita. Okay, fine. Magsama-sama kayong maghirap. Sa tingin mo matutulungan ka nila? Tingnan ko lang kung hindi kayo pare-parehas na sa kangkungan na pagdadamputin. Papa Dudut, maliban na magdamot ako sa mga taong pinagdamutan kami dati. Maliban na maging matigas ang puso ko sa mga taong naging matigas din ang puso sa amin dati. Dahil para sa akin normal lang ang ginagawa ko. Alam kong maling magtanim ng sama ng loob pero masisisi ba nila ako? Hindi. Sila ang dahilan kung bakit pinili kong magmukhang walang puso. Sila ang dahilan kung bakit ni isa sa kanila ay wala akong pinagkakatiwalaan. Lumipas ang isang buwan, ni isang beses ay hindi nagparamdam sa akin si Marian, Papa Dudut. Araw-araw umaasa ako na babalik siya sa bahay at sasabihing tama ako. Na dapat sinunod niya ang lahat ng payo ko tungkol sa mga kamag-anak namin. Pero ang ending mukhang isang buwan na akong naghihintay sa wala. At dahil masama talaga ang loob ko, ang kaibigan kong si Victoria ang naging kausap ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay. Kilala na nga kasi niya ako at alam niya halos lahat ng kwento ng buhay ko. Ilang beses na rin niya akong pinapayuhan pero ako lang talaga ang hindi marunong makinig sa kanya. Alam mo Beshi, bawas-bawasan mo ng konti ang ugali mo ha, yung pagiging madamot sa pera.
payo pa ni Victoria. Sa kanila lang naman ako madamot eh. Sa mga kamag-anak ko lang na ni minsan hindi kami pinagdamutan noon. Pero sa iba okay naman ako. Naniniwala rin kasi ako na sa buhay natin, dapat piliin natin yung pagbibigyan natin at yung pagdadamutan. Hindi pwedeng parati tayong nagbibigay at mabait. Minsan dapat rin tayong maging matigas at matapang para hindi tayo niloloko. At higit sa lahat ay dapat doon ka sa mga taong tinutulungan ka dati. Sagot ko. Hay, kaya hindi ka nakakapag-love life eh. Masyado kang matapang, beshi. Bumait ka naman ng kahit konti lang. Napapailing na wika ko. Mabait naman ako eh. Mapagbigay din naman ako. Sa mga piling tao nga lang. At saka kung hindi naman dahil sa mga pinagdaanan ko dati, hindi naman ako makakasigurado. Kaya kung ano man ang ipinakita kong karamutan sa mga kamag-anak ko kasalanan nila yun. Hindi sa akin yun. Pagtatanggol ko naman sa sarili ko. Pero sana talaga ma-realize ni Marian na mga maling tao ang kinampihan niya. Tingnan ko lang kung malalapitan niya yung mga yon kapag siya naman ang nangangailangan. Dagdag ko pa. Malaki ang bahay ko, Papa Dudut, pero ang lungkot pala talagang tumirang mag-isa doon kahit pa halos lahat na nga ay nasa sa akin na. Alam ko sa sarili ko na hindi pa rin ako masaya. Isa lang naman kasi ang kailangan ko noon sa buhay ko. Ang kapatid kong si Marian at wala nang iba pa. Kaya naman laking tuwa ko noon talaga nang bigla niya akong dalawin sa bahay. Ayun nga lang, wala siyang dalang mga gamit noon. At nagpunta lang pala siya sa bahay ko para mangutang sa akin ng pera. Tama ko hindi ba? Napapailing na wika ko. Anong ibig mong sabihin ate? Nagtatakang tanong ni Marian. Na piniperahan ka lang naman ngayon. O tingnan mo sino ang nauubusan ng pera ngayon? Ikaw hindi ba? Sagot ko. Ate, utang naman yun Giit pa ni Marian. Utang na hindi mababayaran. Ganyan naman ang mga yan Ang gagaling manghingi ng pera. Pero kapag ikaw na ang maniningil o kahit ikaw na ang manghihingi ng tulong, mga biglang nagkaroon ng amnesia. Marian, hindi mo ba talaga nakikita? Ginagamit ka nila. Kasi masyado kang mabait. Masyado mong pinangahawakan yung utang na loob na sinasabi nila. Kahit kailan naman hindi naging magandang pakikitungo nila sa atin. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Ikaw lang naman tong hindi nakapag-move on ate. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na kalimutan mo na lahat. Kasi nangyari na yun. Pero nung ginawa mo, mas lalo mong tinigasan ang puso mo. Pamilya natin sila ate. Si Tita Susan, mga kadugo at pamilya natin sila. Pagpupumilit pa ni Marian. Pakialam ko. Yun na nga ang problema Kung sino pa yung kadugo natin, sila pa yung mga hindi natin naasahan noong nangangailangan tayo. Tapos ngayon na nakakaangat na tayo saka sila lalapit na parang walang nangyari. Inis na sabi ko. Magpatawad ka na kasi. Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila sa'yo? Madamot ka daw, masama ang ugali mo, mayabang at mukha kang pera. Ang wika naman niya. Ano naman ngayon? At least ako, hindi nila ako naluloko. Hindi nila ako nauuto. Ikaw, nagpauto ka na kaya ayan, ikaw na ang naubusan. Tapos kanino ka lalapit ngayon? Sa akin din, hindi ba? Kaya kitang bigyan ng pera, Marian. Pero para lang sa'yo yun. Ni piso hindi mo sila bibigyan. At babalik ka dito sa akin. Kung hindi mo gagawin yon, magpasensyahan na lang tayo. Pero pagdadamutan din kita, pagbabanta ko pa sa kanya. Alam mo ate, hindi na ako magtataka kung darating ka sa puntong malungkot ka kahit na marami kang pera. Yung pagiging madamot mo mayabang, tingnan ko lang kung saan ka dadalhin ang mga yan. Hindi ka kasi marunong magpatawad. Masyado mong pinanindigan yung pagiging manhid mo. Hindi ka magiging masaya dyan sa ugali mo. Malungkot na wika pa ni Marian. Papa Dudut, alam kong mali ako. Alam ko na masama ang ugali ko. Namanhid na ako na walang puso mayabang. Pero anong magagawa ko kung hanggang ngayon naalala ko pa rin ang
pananakit na ginawa nila sa amin. Kung paano nila kami pagdamutan, ipamukhang pabigat lang sa kanila. Kung paano ko rin tiisin lahat ng masasakit na salitang sinabi nila. Na kesyo wala raw silang pakialam sa amin ni Marian kahit parehas kaming mamatay ng dilat. Sino ang hindi magtatanim ng galit kapag ganon ang naranasan? Papa Dudut, ano bang dapat kong gawin? Dahil sa totoo lang ay ayoko mawala sa akin ang kapatid ko. Si Marian ang buhay ko at hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaayos. Sana naman ay matulungan ninyo ako at ngayon pa lang ay sobra na akong nagpapasalamat. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at muli maraming salamat. Lubos na gumagalang, Angie. Pwede tayong magpatawad kahit na hindi tayo nakakalimot sa ating sakit na naranasan sa nakaraan. Parte na kasi ito ng buhay natin na minsan ay kailangan nating pagdaanan. Maraming salamat kay Angie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa totoo lang ay kahanga-hanga ang isang kagaya mo na pilit na ginapang ang buhay ninyong magkapatid hanggang sa makaahong kayo mula sa kahirapan. Wala ka ng ibang iniisip na kapakanan kung hindi puro sa kapatid mo na lamang na si Marian. Kaya nakakalungkot isipin na nagkaroon kayo ng ganyang hindi pagkakaunawaan. Pero alam mo kasi Angie, minsan sa buhay natin ay kailangan din nating sumubok na magbigay ng kapatawaran sa mga taong nakapanakit sa atin. Kahit minsan lang ay subukan natin silang tulungan at tignan natin kung sa pamamagitan ba noon ay pwede nang maging maayos ang buhay nila. Hindi mo naman kailangan na makipag-bonding kina Tita Susan mo o iparamdam sa kanila na magkamag-anak pa rin kayo. Sapat na yung minsan mo siyang matulungan para wala na silang maisumbat pa sa'yo. Nasa kanilang mga kamay na kung paano ba sila magpapasalamat sa nagawa mo para sa kanila. Sana Angie ay magkaayos na rin kayo ni Marian dahil alam ko na ang pag-aayos ng relasyon ninyong magkapatid ang magiging pinakamagandang regalo para sa iyo. Basta manalangin ka lamang sa Poong May Kapal na makapagbigay ka pa ng kapatawaran sa mga kamag-anak mo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.